Eto na nga mga kaibigan sa ikaapat na bahagi ng ating interpretasyon na kung saan ay ito po yung sinasabi ni Vice President Sara Duterte na handa na siya sa anumang magiging kahihinatnan ng impeachment complaint na inilatag laban sa kanya ng mababang kapulungan ng Kongreso. Okay? Sabi niya, nakahanda na siya whether it will be acquittal or conviction. Pero isa lang ang masisiguro ko, yan ay isang masasabi nating bloodbath impeachment battle. May bloodbath impeachment. Okay? So, panoorin po ninyo yung tatlong video na aking ginawa. Ang unang pamagat, Senator Amy Marcos nababahala sa ginagawang aksyon ni VP Sara. Pangalawa, Senator Amy nababahala sa ginagawang aksyon ni VP Sara. Okay? Pangatlo, ang ganti ni VP Sara ikinatatakot ng mga kongresista. Ayan, sunod-sunod po yun mga kaibigan. Ibig sabihin, nakalatag po doon yung nakalatag po dito yung mga impeachable offense, no, laban kay President Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos Jr. Napakaraming ebidensya, no? Napakaraming ebidensya laban kay President Bongbong Marcos Jr. Kung kaya, no, eto mga kaibigan, bantayan ninyo si Senator Amy Marcos dahil at the end of the day, kapatid is kapatid. Blood is thicker than water. Kasi nga, napanood din nyo nung nakaraan na siya po ay sumama kay VP Sara sa ICC. No? Sumama po siya sa ICC. Ano ang dahilan? May nakikita ba kayong ibang dahilan? Wala naman pong nangyari, di ba? Ang sabi niya, makikipag-usap siya kay Attorney Nicholas Kaufman at nagpahayag pa siya na iuuwi nila si former President Duterte. Pero ano nangyari? Meron ba? Wala. Pagka-uwi niya, ano po ang kanyang ginawa? Yung kanyang mga ebidensya ba na lumabas during the Senate probe against the illegal arrest of the former President Duterte. Did she documented all of those information? Did she able to write a formal report about the findings ng kanyang ginawang Senate probe? And did she submitted the report to the defense team of former President Duterte sa ICC? Kasi mga kaibigan, yung mga daldal natin dito sa Pilipinas, yung mga daldal po ni Attorney sino nga ba ito? Cristina Conti, Nery Colmenares at iba pa yung mga sinasabi nilang more than 30,000 victims of extrajudicial killings. Those are words. Those are words. And hindi po tinatanggap ng ICC ang mga ganyang mga balita, mga haka-haka, mga opinion, mga daldal lamang sa social media. Kahit na po yung Senate probe na ginawa ni Senator Amy Marcos ay wala po itong saysay, wala rin po itong silbi at hindi makakatulong kay former President Duterte. Even yung naganap po sa Quad Committee hearing ay wala rin pong saysay. Kahit idiniin po nila ng husto si former President Duterte kaugnay doon sa war on drugs, kaugnay doon sa extrajudicial killings, it has nothing to do with the case ni former President Duterte sa ICC. Bakit? Kasi nakalagay po sa ICC rulings kung ano lamang ang mga ebidensya
na nakarating sa tanggapan ng Office of the Prosecutors, yun lamang ang kanilang isasama. Okay? Yun lamang ang kanilang isasama. So kahit maingay tayo dito sa Pilipinas, kahit nandoon pa tayo sa harapan ng ICC, if all those documents are not being presented to the ICC, it has no bearings. Wala po itong silbi. No? Wala po itong silbi at hindi maaaring gamiting ebidensya laban kay former president. Hindi rin maaaring gamitin ng depensa para ipagtanggol si Duterte. As long as all the documents are being presented, yun po ang tinatanggap. Kung inyong mapapansin mga kaibigan, humiling ng extension ang prosecutions, no? Ang prosecution sa ICC. Ano po yung extension na kanilang hinihingi? Bigyan nyo pa kami ng sapat na panahon para malikom namin ang mga ebidensya laban kay former President Duterte. At nakapagtataka, pinagbigyan po sila ng ICC. So napospon ng napospon. At kahapon nga po ay nagpalabas ng update ang ICC at sinabi nila na meron na namang karagdagang ebidensya laban kay Duterte. Ito po ay 90 cases na. No, 90 cases na, wala pang 100 yung nadagdag doon sa 43 cases. So imagine ninyo mga kaibigan, kung totoo na nakalikom na, kung totoo na mayroong more than 30,000 victims of extrajudicial killings, nung 2020 pa, di ba nagpunta na nga po dito sa Pilipinas ang mga taga-ICC. But noong napanood natin yung pre-trial hearing sa ICC, they already, they mentioned that there are only 19 cases of victims during the time when former President Duterte was still a mayor. And noong siya po ay maging Pangulo, additional 23 cases of victims na sinabi nilang EJ case. Ngayon, sabi ng ICC during the pre-trial hearing, itong 43 cases na to, hindi kami sigurado kung ang mga biktimang ito ba ay related doon sa tinatawag nating war on drugs ni dating Pangulong Duterte. Hindi kami sure na itong 43 na ito ay related sa war on drugs and therefore alleged extrajudicial killing. Yun po ang nakasaad. Yun po ang ibig sabihin ng alleged. Hindi sila sigurado na yung 43 na yon ay biktima ba ng kanyang programa na war on drugs at extrajudicial killings ba yung pagkamatay ng mga biktima na yon. Hindi kami sigurado. Yun po ang nakasaad at malinaw nating napakinggan sa pre-trial hearing. At pangalawa, nakalagay din po doon sa report ng ICC na itong 43 cases na ito, si President Duterte ay hindi po mastermind. Siya po ay co-perpetrator lamang. Yun po yung nakalagay. Ibig sabihin, wala po silang matibay na ebidensya that the former president is the mastermind of the killings of the 43. Kaya malabo po ang mga bintang kay former President Duterte. At eto na nga mga kaibigan. Dahil ipinagkalat nga ng kanyang mga kalaban na mayroong 30,000 victims of extrajudicial killings, ngayon po ay nahihirapan sila, no? Nahihirapan silang patunayan itong 30,000 victims na ito. Kaya napostpone ng napopostpone. No, napopostpone. It's because hindi naman tanga-tanga ang ICC. Kaya nga po tinawag silang the court of last resort. Kasi parang sa Pilipinas, Supreme Court po yung pinakang final judgment. No? Pinakang final judge is the Supreme Court.
Whereas kapag international naman ang pag-uusapan, ICC is the court of last resort. Ibig sabihin yung kanilang desisyon ay final at hindi na maaaring iapila pa. Okay? That's the definition, that's the meaning of the court of last resort. So ibig sabihin, sa madaling salita, sila yung pinaka matuwid, pinaka maayos, no, na tribunal. Okay. So, eto na nga mga kaibigan. Kahapon ay naglabas na naman po ng update ang ICC at yung 43 na dagdagan lang din po ng higit 50, kaya 19 na po yung cases ng extrajudicial killings. Ngayon, paano nila makukumpleto yung 30,000? Yan po yung isa sa pinakamahirap na gagawin ng prosecution. So hindi nila talaga madidiin itong si dating Pangulong Duterte dahil wala talagang sapat na ebidensya. Okay? Eto na nga, kahapon. Ayan, kahapon po ay nagpalabas ng press briefing o nagkaroon po ng press briefing si Senator Amy Marcos. Okay? At kinuwento po niya yung tungkol sa kanyang pagbisita sa ICC. Binanggit din po niya yung tungkol sa impeachment against the Vice President Sara Duterte. At sinagot din po niya yung tanong na bakit nga ba binibinbin yung impeachment sa Senado? At bakit ba pinipigilan di umano ng administrasyon yung impeachment? Talagang ano siya talagang push siya ng push na hindi naman ang presidente ang ang nagpo-push sa impeachment. Ano ba yung gusto niyang paratingin doon mga kaibigan? Inililigtas ni Senator Amy Marcos yung kanyang kapatid na si BBM. Inililigtas niya yung kanyang kapatid. Sabi niya, pinupus nga ng administrasyon na hindi na matuloy ang impeachment na yan dahil patay naman na talaga ang impeachment. Una ay kung talagang meron silang ebidensya against kay Vice President Sara Duterte, dapat noong January, noong December 2 pa, ay isinulong na yan kaagad. Pero hindi nila ginawa. Hindi ginawa ng Kongreso. 'Di ba? So, hindi namin dinidelay, ginagawa lamang ng Senado ang nararapat and so on so forth, ganyan. Kaya nga ang administrasyon ayaw ng impeachment. Bakit? Dahil ba takot sila? Dahil ba may kinatatakutan sila? Yan po yung naging pahayag ni Senator Amy Marcos. Na kung titignan ninyo, mga kaibigan, at susubukang intindihin, nais niyang iparating sa taong bayan. Huwag niyong sisihin ang Pangulo. Hindi naman ang Pangulo ang nagnanais na ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Yun yung gusto niyang iparating. No? Yun yung gusto niyang iparating. Pero at the end of the day, that's a go signal. No, that's a go signal for her brother na eto, wag mo nang ituloy tong impeachment. Sinusubukan kong i-twist yung mga pangyayari. Sinusubukan kong i-reverse psychology ang mindset ng mga Pilipino para hindi nila isipin, brother, na ikaw ang nasa likod ng impeachment ni Vice President Sara. No? Para hindi ka nila idiin doon sa pagpapatapon kay dating Pangulong Duterte. Huwag mo nang ituloy ang impeachment na yan. Yan. Yun po yung pinakang mensahe na nakikita ko, no, sa ginagawa ni Amy Marcos. At isa pa sa nakikita ko kaya siya pumunta sa ICC kasama si Vice President at iba pang mga kamag-anak ay siya po ay merong sariling intention o motibo na hindi natin alam. Malay natin, siya po ang mata, siya ang bibig ni Pangulong Marcos Jr. para malaman niya kung ano ba ang mga binabalak ng Vice Presidente o ng mga Duterte laban sa kanyang kapatid. Hindi natin alam. Kaya nga ayaw sa kanya ni Attorney Harry Roque, di ba? So eto na nga mga kaibigan.
Sa kanyang press conference kahapon, no? Kahapon ay June 5. Sabi niya doon, ang dami raw kinakaharap na kaso si Vice President Sara Duterte. 'Di ba? Anong dahilan? Bakit kailangan niyang banggitin itong mga ito? Wala naman 'yan sa purpose ng press conference. Ang kinakailangan niyang linawin is that bakit hindi natutuloy ang impeachment samantalang si Vice President mismo ang may gusto na matuloy na yung impeachment, nakahanda na nga ito, 'di ba? Nakahanda na si Vice President Sara Duterte sa impeachment na 'yan. Sabi nga niya, it will be acquittal or conviction, okay 'yan. Hindi naman ako ang mawawalan. Hindi naman ako ang masisira. Pero isa lang ang masisiguro ko, it will be a bloodbath battle. O, 'di ba mga kaibigan? So, sa susunod na aking video mga kaibigan, ay sasabihin ko na sa inyo ang isa sa matinding revelasyon ni Vice President Sara Duterte. Ito yung dahilan kung bakit ngayon ang administrasyon, ang Romualdez ay pinagana na nila ang kanilang makinarya. Pansin ninyo mga kaibigan, nagsalita na yung mga kongresista. Impeach na yan, impeach na yan. At lumabas na rin si Renato Corona, Renato Reyes.